umuwi po ako dito sa Maynila para po dito sa event na to. Dumating po ako 12:30. And then para po akong lalagnatin. Talagang masama yung pakiramdam ko. Tapos pinahinga ko, tinulog ko, and then nagising ako. Medyo bumuti siya. And then ang lakas ng ulan doon sa Makati. And then sabi ko baka hindi ako abot pagka mag four wheels ako dahil grabing traffic, walang galawan. So ang ginawa ko po, nagmotor po ako, kaya ako po nagkaganito. Nagmotor po ako para makaabot dito kasi kung nag four wheels po ako, baka 4 hours yun. Baka mamaya pang alas 12 ako darating dito. Kaya ako nagkaganito. So ako po ay ito po yung mga choirs namin sa church namin sa The Word for Everyone Ministry International sa Jinsan. Nag-start po ako nung 2012 Bible study. Ako lang po noon yung talagang that time ako lang po ang yung Christian, in short, like Christian na tumanggap kay Jesus na naging working Christian. Mga kasama ko always Catholic like that. So Bible study, sabi ko, ang story po ay sabi ko, sige, pwede ba tayo mag-Bible study dito? Sabi na, pero sabi ko sa kanila, hindi tayo mag-uusap ng religion. Kasi pag religion pag-usapan natin, divided tayo. Iba-iba yung natin. So, mag-Bible study lang tayo, and then, naniwala naman tayo sa Bible, di ba? Sabi na, yes, naniwala kami sa Bible. So, nag-Bible study kami, and then, God is good. That Bible study, hanggang every week, nagkandak ako ng Bible study, then para maraming tao pumunta, ang ginawa ko, siyempre during Bible study, naghahanda ako para naghahanda ako ng mga pagkain para maraming mga tao na pupunta sa Bible study. And then God is good, yung Bible study na yan, patuloy hanggang naging church na siya ngayon. Yung main church natin, mayroon tayong regular din, nag-church mga 2,000 every week, and then mayroon tayong mga churches na tanim natin, na open natin sa iba't ibang mga lugar. Mayroon tayong 17 churches na, yung The Word for Everyone Ministry International. At since then, doon ko po unti-unti nalaman yung meaning of life, why we're here in this world. Bakit tayo nandito? Bakit ang tao nandito sa mundo? Hindi tayo nandito para sa sarili natin. Hindi tayo nandito para magpakasawa tayo sa anumang gusto nating gawin. Nandito tayo sa mundo for a purpose. We have to remember that. Kailangan na lagi natin itanim sa isipan natin, sa puso natin, na nandito tayo, it because of God's goodness, of God's mercy. Nandito tayo is to appreciate God's creation. Nandito tayo is to worship God. Nandito tayo is to give thanks to the Lord for the wonderful that He created, the universe, including mankind. Amen? Kaya po ang purpose natin, so that when God called us, give us conviction and drawing us to His Son, Jesus Christ, because we know there's no other way of salvation only through Jesus Christ. Kaya namin may kasabihan kami sa Bisaya, ayaw pagtugaw kamatay, wala pa kay Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kaya may impyerno ka. At so, huwag ka munang mamatay hanggat wala ka pang Jesus Christ sa buhay mo, kasi imposibleng mapunta ka sa langit. Kasi sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, we should remember that. I know most of the audience here are Christian, believing Jesus Christ. So we should understand that we have a great responsibility being a follower of Jesus Christ. So it's like talents of gold. It's the talents of gold that God gave us to us. Kung depende sa situation mo, like me, I consider myself that I received the 5 talents of gold.
So that talents of gold, I have to maximize and bring more souls to the kingdom of God. It depends on your situation. When God called you to His kingdom, like kung ikaw ay katulong, then yung mga lahat ng mga katulong, yung mga nasasakupan mo, mga kasama mo, pwede mong isoul winning sila para madala mo sa kaharian ng Panginoon. At pagdating ng panahon, when God appears the second time, sabihin sa'yo, well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Ang sarap. Ang sarap sabihin, marinig sa Panginoon na well done, good and faithful servant. But, gusto kong ikwento sa inyo, paano ba ako naging born again? Paano ko ba tinanggap si Jesus Christ? Alam niyo po, for how many years? Starting siguro 2004. Maraming siyempre ako po ay talagang devoted sa ibang-ibang paniniwala. 2004, ang daming nagba-Bible study sa akin, mag-soul winning, maraming mga pastor pupunta doon, may dalang Bible ganyan, tapos nariregaluhan ako ng Bible. Okay lang, kasi sabi ko, naniwala ako ng Bible, but I thought I'm a godly person. Like, nagpupunta ako sa simbahan every Sunday, tapos minsan sa pag Friday, nagsisindi pa ako ng kandila. Ganun yung mga yung ginagawa ko na talagang, tapos suot ko palagi yung rosary. Besides sa rosary, mayroon pa ako nitong ripoldo nga sa pulsa na Santo Niño para sigurado. Ganun pakiramdam ko ng araw. And then, sa dami nagba-Bible study sa akin, ang isip ko, ay, godly naman ako eh. Lagi ako sa simbahan, lagi. Talo ko pa kayo pagdating sa pagsisimba sa Panginoon dahil how many times ako a week pupunta sa simbahan, nagsisiti ako ng kandila, nagpipray ako, nagro-rosary ako. And then, yun po yung time na yun na ang daming pupunta sa akin na mga pastor, kahit sino, pina-Bible study ako. And then, lumipas yung ilang taon ganyan. Siguro, that time, 2008, 2009 na, pakunti yung mga nagba-Bible study susulwinig sa akin kasi parang hindi ako matatablan dahil siyempre, devoted po talaga ako na, pero ang pinakamaganda yan, nagpapasalamat ako sa mami ko, Mami D, na itinanim sa isipan namin na without God, we are nothing. No? Whether we believe that this is right or not, basta importante sa bata, matanim sa isipan nila na may Panginoon. And then, tinanim sa, pag hindi kayo magdasal, wala kayong Panginoon sa buhay, parang wala, useless ang buhay mo. So yung tinanim sa amin ng si Mami D, grabe. Stricto masyado magdisiplina sa amin. Pag sinabing ganitong oras, pag lumampas ka kahit isang minuto, palo ka na. Basta kailangan may oras kang binabantayan pagdating ng alas 6, kailangan na sa bahay ka na. Kasi pag lumampas ka ng kahit isang minuto, palo ka na. So, ganun po kami disiplina ng mami namin. So, pasalamat kami dahil may mami kami na ganun, madisiplina sa. So, lumipas po yung panahon, siguro, yung mga pastor, nagsawa na rin siguro nagka-Bible study sa akin. Kasi, siyempre, nagpa-Bible study kami. Yung parang, nag-a-attend din ako. Siyempre, ako, niwalay na ako dala ako laging yung rosary. But, the thing is, pag sa Sunday, pupunta po ako sa simbahan, nagsisimba ako. Pero, iniisip ko, pag Monday hanggang Saturday, lagi ako, nagkakasino ako, nagsasabong ako, and then, ang dami kong girlfriend noon. Hindi ko na po sasabihin, basta marami lang. Kasi 2009, 2010, prime po ng career ko. I was number 1 best fighter pound for pound in the world. 2008, 9, 10, 11 hanggang 12.
number one pound for pound po, best fighter in the world. So, nasa prime po ako. So, nung time na yon, 2008, 9, 2010, yung mga Pastor Berman, sumuko na rin sila kasi siyempre. So, nagpapasalamat po talaga ako na nung time na yon, 2010, December yun, pag-birthday ako, iba yung pakiramdam ko. Ito po yung talagang nangyari sa akin. Nasa Jinsan ako nag-celebrate noon. Hindi ko makalimutan. Kasi, yung birthday ko na yun, mayroon akong paderby. Di ko makalimutan, 2010, December 17, mayroon akong 7 cup derby. So, invitation, maraming invitation. So, pag ganun kasi, mga November pa lang, nag-invite ka na, November. So, but pagdating ng December, iba na yung pakiramdam ko, parang ituloy ko ba o hindi? Parang hindi ko itutuloy, parang wala na akong gana magsabong, magsugal. Iba na, parang nag-change yung pakiramdam ko. Then, nahiya naman ako na i-cancel ko yung invitation dahil pa-birthday ko, and then na-invite ko na yung prepared na yung mga siyempre magkilalang tao rin, may mga kaya din. So itinuloy ko na lang, pero nandun ako sa Samoa para akong wala yung presensya ko doon. Yung ayaw ko dito. Tapos papainumin nila ako, tikim lang ako, pero parang wala nang lasa yung alak. No, wala nang lasa yung alak. Sabi ko, parang ayaw ko na. And then, that time, after that, ng birthday ko, short. But before that birthday, that day, may tao nagsabi sa akin, hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo. One day, 2 days before my birthday, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo kasi busy pa ako. Tapos binigyan niya ako ng regalo na hindi ko alam na Bible pala yun. Kasi ito lang, may regalo na ako sa'yo, pero hindi na ako makaka-attend sa birthday mo kasi may lakad ako, may appointment ako. Sabi ko, ay salamat po, maraming salamat. Pero, sino ba yun? Hindi ko kilala. And then ito na, nangyari, sabi ko, hindi ko pinansin yung regalo niya. Lagay ko lang ito, parang lang ito, libro lang yata ito, gano'n. So nilagay ko lang doon. Alam nyo, pagdating ng, tapos yung birthday ko, pagdating ng January, iba na yung pagtapos ng birthday ko, iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, ayaw ko nang magsugal, ayaw ko nang mag-inom, And then, naka-schedule ako na doon ako sa LA, pumunta ako ng LA. Nung ako sa LA, grabe yung experience ko na para bang feeling ko gusto ko na magpakamatay. Umabot ako sa ganun na gusto magpakamatay because I am not worthy in the sight of God. Parang nagsisisi ako, parang lahat ng ginawa kong kasalanan nag-flashback sa isipan ko. Lahat yung mga babae, sugal, inom, drunkenness. Kasi nung time na yun, may casino ako dyan sa Rose Boulevard, may club ako, isa ako sa may-ari ng Hollywood Bar dyan sa Quezon City. Alam nyo, siguro nadadaanan nyo yan, yung Hollywood Bar dyan na malapit sa ABS&CBN GMA na malaki. Isa ako sa may-ari niya nung araw. So, nung time na yun, nasa LA ako, grabe. Hindi ko alam na yun na pala yun ang calling sa akin ng Panginoon. Pero gusto kong patayin sarili ko kasi hindi ako worth it. Nandun ako sa kwarto, ako lang kasi binubuksan ko yung hunos ng ko, baka may mahanap akong kutsilyo o baril. Gusto ko nang mag-iin yung life ko kasi iyak ko nang iyak. Sabi ko, Lord, I am not worthy in your presence. Mabuti pa, mamatay na lang ako because hindi ako karapat dapat sa Panginoon. Useless ang buhay ko. Despite of all those things that you have given to me, you brought my family from nothing into something like, sabi ko ganun, tulungan ko yung mga magulang ko, naayos ko yung pamumuhay ko, pero ginagawa ko yung lahat ng mga kasalanan na gawa ko. Grabing conviction na nangyari sa akin. And then, empty yung pakiramdam ko. Yun,
nag-request ako ng Bible, tinawagan ko si Dayan. Dayan! Kilala niyo si Dayan Castillo, di ba? Dayan! Dayan! Si Dayan nandito sa Pilipinas, ako nandoon sa Los Angeles. Dayan, may kilala ka bang pastor? Sabi niya, ha? Bakit? Sabi ko, gusto ko mag-Bible study. Gusto ko mag-Bible study. Sabi niya, sige, maghanap ako. Matagal man nakahanap si Dayan. Kumbaga, siya, yung balikan mo ako. Sabi ko, balikan mo ako. Sabi ko, ang ginawa ko, doon lang, nagtanong-tanong ako, sino bang may pastor dito? So, ang nangyari, ito ang nangyari. Talagang sabi ko, God is good all the time. Amen? Bakit? Ano nangyari? So nagharap kami ng pastor, may pumunta, pastor, lalaki at saka babae, mga pastor saka pastora. Yung pala, mga pastor ni Kibuloy. Pastor ni Kibuloy. Di, maganda din. Sabi ko, ay, salamat, may Bible study kami. Kasi Bible eh. Kaso lang, doon sa ending ng Bible study namin, naisingit yung Jesus Christ, yan yung Father. Bago ang appointed son, yung anak na si Pastor Apollo Sikipuloy. Ito ang maganda. Ito hindi ko makakalimutan ito. Ito ang maganda. Nung sinabi niya sa akin yan, good thing naman talaga. Sabi ko, God is good all the time. Kasi, when I was 10 years old, 11 years old, may isang verse ako na memorize. May isang verse, sabi ko, bakit ko na-memorize yung verse na yun? Hindi ko makalimutan kasi nung araw na yun, nung time na yun, nung bata pa ako, I was 11 years old, 10 years old, may Bible study din, nag-attend ako ng Bible study, yung sa mga bata, may bibigyan ka ng kindi, gano'n, no? Tapos parang mag-attend ka. Attend ako doon, tapos pinamemorize sa amin yung verse na yun. Isang verse na na-memorize ko, yung John 17, verse 5. John 17, verse 5. Ang nakalagay doon, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. So, nung sinabi sa akin, nung Bible study na yun, naalala ko yung verse. Parang sinabi sa akin, yung verse na na-memorize mo. So, ang sabi sa amin, yung si Jesus Christ, yun yung Ama. Yun na yung Ama. Ang bagong appointed son, si Pastor Kibuloy. Sabi ko, so, sa isip ko, sa puso ko, kontra doon sa na-memorize kong verse. Sabi ko, may question ako. Sabi ko, problemado na naman ako. Sabi ko, ano to? Tapos doon instead na maganda yung Bible study namin, nauwi sa yung sagutan, yung may mga question na gano'n. Diba? Yung isa kasama ko kasi, nag-question, ay hindi totoo yan. Bakit siya naging anak ng Panginoon, naging appointed sa na si Jesus Christ, iba man yung Ama, iba yung anak. Sabi niya, doon ako naniwala sa kasama ko kasi yung verse nga na-memorize ko, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world begins. So, nandyan na siya bago palikhain sa mundo. Na ang Ama at ang Anak nag-uusap. Luwalhatiin mo ako, Ama, sa luwalhati na aking natamo bago pa natin likhain ang sanlibutan. So, paano ko masabi na si Jesus Christ, yun na yung Ama? So yun yung sabi ko, hindi maganda to, tapos nagtalo-talo na doon. Nag-away pa nga eh. Nag-away pa yung pastor, ni Kibuloy, at saka yung kasama ko. Sabi ko, wala to, hindi maayos tong to. Sabi ko, tapos worried ako kasi gusto ko talaga makabasa ng Bible. Kumbaga nawala si Ama. Naghanap ako ng Bible, kasi walang Bible doon sa kwarto ko eh. May binigay sa akin si Rick Warren, yung Purpose-Driven Life. Hindi ko makalimutan yun. Grabe, basang-basa sa luha ko yung Purpose-Driven Life. Yung habang binabasa ko, tumutuloy yung luha ko. Sabi ko, grabe. Nung time na yon, sabi ko, Lord, I'm not educated of your word, the Bible. I don't know the word.
But please, Lord, my life is useless without you. Please, Lord, my life is not worthy without you. Wala, mabuti pa mamatay na ako. That moment, sabi ko, Lord, just give me wisdom and knowledge and understanding of your word, because kung buhay ko, useless kung wala ka. Surrender ko sa iyong buhay. Wala noon, hindi ko makalimutan yung oath ko na yun. Nung nakaluhod ako, umiiyak ako na gusto ko nang i-end yung life ko because I am not worthy in your presence. Because of your holiness, O God. Sabi kong ganun, I am not worthy, O God. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Hindi, magbanggit sa name mo, hindi ako worth it. Kasi makasalanan ako. Yung time na yun, hanggang ngayon, lagi kong inaalala yun para laging buhay ang Panginoon sa puso ko. And then, dinibot ko yung sarili ko sa pagbabasa ng Bible, day and night, pray continually, regularly, naglumuluhod ako, face on the ground. Lord, kumbaga, it's not enough to humble myself before God. Kumbaga sa tingin ko, yung nagawa kong mga kasalanan sa Panginoon, kung ako lang tao, hindi ko mapapatawad. Pero I know God's mercy and love endures forever. That's why yun po yung turning point ko sa buhay, na commitment ko. Because hindi natin madadaya ang Panginoon sa buhay natin. We can claim that we are Christian outside. We can say, I am Christian, I am a follower of Jesus Christ. But only God knows our hearts. Only God knows our works, our deeds. So brothers and sisters, make sure that your daily activity should come from your new identity. And our identity is Jesus Christ. Wherever we go, there is Jesus. Big name, Jesus Christ. So when God called us to His service, His kingdom, sabi niya, make disciples of all, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. Us, make disciples. Kung ang sitwasyon mo ay isa kang janitor, kung ang sitwasyon mo ay isa kang teacher, kung ang sitwasyon mo ay isa kang driver, isa kang taxi driver, kung ang sitwasyon mo ay isang nasa opisina, kung depende sa sitwasyon mo, kung ikaw ay isang popular na tao, depende sa talents of God na binigay sa'yo ng Panginoon. Make sure na mag-double yan, makadala tayo ng kaluluwa sa kaharian ng Panginoon. Amen. So that, when the Lord appear a second time, not to bring sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Sabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Ang sarap pakinggan. So yun po yun, yung commandments natin, make disciples of all nations, lahat tayo. Ang question ay, ilang taon na ba tayo naging Christian? Ilang taon na ba natin tinanggap si Jesus Christ at naging nabago yung buhay natin? At ang tanong, ilang kaluluwa na ba, ilang tao na ba ang nadala natin sa kaharian sa Panginoon at nagsiservisyo? Hanggang ngayon, patuloy nagservisyo at kinumit ang buhay sa Panginoon. Nasa ating sarili kung ilan na ba ang na-inspired sa buhay natin. Masaya ako, ay kwento ko lang sa inyo, sadali lang. Masaya ako kasi yung Bible study na yun, alam niyo yung mga Bible study na yun, may naging pastor, may naging pastora, doon sa Bible study namin ngayon. Ngayon, may mga church na rin sila. Wow. In fact, may mga, pag ma-anniversary nila, in-invite nila ako para maging speaker sa church nila. So, doon sa church nila, iba-iba. May bakla doon na naging lalaki na. Sabi niya, gusto ko na maging lalaki. Sabi ko, bakit? Tinan mo yung ano mo. Binago mo yung sarili mo, yung postura mo. Hindi. Ngayon ko na naintindihan yung halaga ng buhay pala.
Pag-create ka ng Panginoon lalaki, lalaki ka. Hindi ka pwedeng ano. Pag-create ka ng Panginoon na babae, babae ka. Diba? Amen? Ganyan tayo as Christian because sabi nga ng Panginoon, kung ang kamay mo, isang kamay mo, position to stumble and going, para magkasala ka sa Panginoon, putulin mo. Mas mabuti pang wala kang isang kamay na pupunta ka sa langit kaysa may isang kumpleto yung kamay mo pero mapunta ka naman sa hell. Ang buhay natin dito sa mundo, hindi porkit paano naman kami, no? Paano ang Panginoon? Paano natin mapasaya ang Panginoon? Hindi yung katwiran na paano nang kami, yan yung naramdaman namin, yan ang feeling namin, paano naman kami, nagmamahalan din naman kayo, Panginoon, our God is love. Also, therefore, naglalama kayo, there is a wrong love. May maling pagmamahalan. So, mag-ingat talaga tayo niyan. Only God knows our hearts. Hindi tumitingin ang Panginoon. Hindi tumitingin ang Panginoon sa kung ano sasabihin natin, sa gawa natin. Dito sa puso natin, nagbabase ang Panginoon. How you treat others, how you love others. Yun po yung tungkulin natin. So, brothers and sisters, nagpapasalamat ako na isa ako sa nag-share ng gospel tonight. I'm so blessed because God is good. Kanina lang, para ako lang natin, naginginig ako, giniginaw ako, tapos sinipon ako ngayon, wala nang sipon, parang upuhin ako. But when you pray to God, say, God is good, He is faithful to answer your prayer. And kanina parang sinipon ako, singa ako ng singa, tapos giniginaw ako, and para akong ubuhin. Ngayon, wala na. Hallelujah, hallelujah. God is good all the time, brothers and sisters. So, last word. Proverbs 12 verse 28. Lagi nating tatandaan. Sabi doon sa Bible, the Bible says, Proverbs 12 verse 28, in the way of righteousness there is life. Along that path is immortality. So, alam naman ang Panginoon nakakaalam sa mga gawa natin. So, kailangan totoo tayong sumusunod sa Panginoon. Make sure that our daily activities should come from our new identity, Jesus Christ. Maraming salamat po. Magandang gabi sa atin natin. Palakpakan natin ng Panginoon sa buhay